Tapat na pag-unawa ay bunga ng pagka-maawain. Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ika-5 linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Kwaresma. Tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo palagi sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Magpasalamat tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Kanya, dahil alam natin na may mga panahon na hindi tayo karapat-dapat na tupanggap ng mga biyayang galing sa Kanya, ngunit tayo ay binigyan at ginamit natin ito. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11. Sa ating buhay, kailan ba tayo nakaranas ng naging maawain o ang tinatawag natin na awa? Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Alam natin na sa pangyayari sa ating ebanghelyo sa araw na ito, may isang babae na nahuli sa pakikiapid. At sa batas ng mga Hudyo, ito ay pinakamalaking kasalanan. At alam din ito ni Jesus. Ngunit imbis na patayin siya dahil ito yung parusa sa mga pakikiapid o pangangalunya, binigyan siya ni Jesus, ang babaeng ito, ng isa pang pagkakataon upang baguhin niya ang kanyang sarili. Ang pagkakataong ito ay bunga rin ng awa. Tayong lahat ay hinahamon na posible sa ating buhay ay maraming beses na hindi tayo naging tapat sa ating mga tungkulin. Posible sa ating buhay ay maraming beses din na gumagawa tayo ng mga hindi magagandang gawain dahil kahit alam natin na ito ay mali. Ngunit, gaya sa pangyayari sa ating ebanghelyo, binigyan ni Jesus ng pagkakataon ang babaeng ito na nahuli, na nakikiapid o nangangalunya. Tayo rin, sana maging mabuti at magbigay rin ng pagkakataon, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa, na gumawa ng masama, pagkakataon upang sila ay bumangon, pagkakataon upang sila ay magbago sa ating sarili rin. Alam ko maraming pagkakataon na binigay ang Panginoon sa atin. Sana maging tapat tayo dito. Sana magsikap tayo na ang pagkakataong binigay ng Panginoon sa atin ay ating maabot upang sa gayon ay maging mabuti tayo at makarating tayo sa tunay at tapat na paglilingkod bilang alagad. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Butihing Ama, turuan mo kaming maging maawain. Maawain hindi lang sa aming sarili, lalong-lalo na sa mga kapatid namin na nangangailangan ng aming awa. Bigyan mo pa kami ng kaliwanagan sa aming puso't isipan na maging tapat palagi sa aming tungkulin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.